Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Narito ako sa banal mong tahanan, lumalapit at sumasamo sa'yo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Minsan pa narito ako sa banal mong tahanan, lumalapit at sumasamo sa'yo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Itataas kita, pupurihin ka, awitan ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Hallelujah. Narito ako, Panginoon. Narito ako sa banal mong tahanan, lumalapit at sumasamo sa'yo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Itataas kita, Panginoon. Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa amin. Panginoon, maghari ka sa akin. Itataas kita, Panginoon. Itataas kita, pupurihin ka, awitan ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Manahan ka sa amin. Hallelujah. Manahan ka sa akin. Sa'yo lamang ang buhay ko. Mahal kita, dakila ka, maghari ka, magpakailanman. Itataas kita, pupurihin
maghari ka sa amin. Panginoon, maghari ka sa akin. Panginoon, maghari ka. Panginoon, maghari ka sa akin. Amen. Hallelujah. Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Yes. Hallelujah. Patuloy po tayong magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Tayo iindak sa sayaw sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Woo. Halina at magpuri tayo. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Minsan pa, halina at magpuri tayo. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos ng sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Kaya Shaddai. tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan isayaw. Awitan isayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig. Liklik tayo'y pagpalain. Kaya todo na natin. Hallelujah. Todo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan isayaw. Awitan isayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Minsan pa, halina at magpuri tayo. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Halina at magpuri tayo. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos ng sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan isayaw. Awitan isayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan isayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina't magpuri. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos ng sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo nasa gawain ni El Kaya Shaddai. tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Taas po natin ating mga kamay. Patuloy tayo magpupuri sa samba sa ating Diyos. Hallelujah. Ayun nga po sa Psalm 18, verse 2. I love you, Lord, my strength, my rock, my fortress, my deliverer. Oh, hallelujah. Hallelujah. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you. Even though I hurt you most, oh Lord, I thank you for saving my life. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you. Even though I hurt you most, oh Lord, I thank you for saving my life. I'll be faithful to you, oh Lord. I will serve you with all my heart. I will praise you till my last breath, and I will always love you, Lord. I will always love you. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you. Even though I hurt you most, oh Lord, I thank you for saving my life. I'll be faithful to you, oh Lord. Hallelujah. I'll be faithful to you, Lord. I will serve you with all my heart. I will praise you till my last breath, and I will always love you, Lord. I'll be faithful to you, oh Lord. I will serve you with all my heart. I will praise you till my last breath, and I will always love you, Lord. I will always love you. I will always love you, Lord. I will always love you. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love, oh God.
God be the glory. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Serve the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Aming Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanman. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words would take the place
Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, niluluwalhati ang iyong banal at dakilang pangalan at ang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, naming Panginoon at tanging tagapagligtas. Makapangyarihang Diyos naming nasa langit, muli naririto kami, nagkakatipon sa iyong banal na harapan at buong pusong nagpapakumbaba at aming inaamin, higit naming kailangan ang tulong mo. Wala kaming magagawa kung kami po'y hiwalay po sa iyo. Ikaw ang Diyos na makakagawa ng higit sa lahat. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa buhay po namin. Kaya buong puso po kami nagpapakumbaba o Diyos at dumadalangin, kahabagan mo po kami, Panginoong Hesus. Anumang suliranin ang aming taglay, daladala sa mga sandali pong ito, ay aming inilalagak sa iyong kapangyarihan, O Diyos, at buong puso kaming umaasa sa tulong na gagawin mo sa buhay po namin. Sa pamamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, buong puso kaming nananalig, dakilang Alisaday, diringgin mo ang aming mga dalangin. Samahan mo kami sa aming pagtitipon, lukuban kami ng iyong banal na kapangyarihan at dalangin namin, dakilang Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na Espiritu upang patuloy namin maunawaan ang mga salita mong ibabahagi po sa amin. Patuloy nawa ang liwanag na nagmumula po sa iyo, maging liwanag na taglayin ng bawat isa po sa amin, na sa aming patuloy pagsama-sama, O Diyos, sa iyong banal na pangalan, mapuno ng kagalakan ang puso ng bawat isa po sa amin. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, angkin po namin ang iyong makapangyarihang pagkilos sa aming pagtitipon ngayon, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ang mabuting balita o ang salita ng Diyos ay ating hanguin. Tunghayan po, buhat po sa aklat po ng mga gawa. Kabanata po ay 2, simula mga talata 43 at hanggang sa susunod na mga talata. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat at ang magkahalong pitagan at takot. At nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ito ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Bigay po natin yung pinakamainam na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sabi po dyan sa ating binasa, ang sabi po ay, sila nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Sarap pakinggan yung salitang nagsasalo-salo na masaya ang kalooban. Amen? Ibig sabihin, walang nagahari sa kanilang pagsasama-sama, walang nagahari ng anumang sama ng kalooban, kundi ang nagahari ay saya ng kalooban, ang nagahari sa kanilang pagtitipon. Amen? Sino po ang masaya ang kalooban ngayon? Lahat ng masaya ang kalooban, pwede nang maupo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang lahat ng kaluwalhatian sa araw po nito. Sa lahat ng kabutihan, walang sawang ginagawa sa atin ng Diyos at patuloy na gagawin sa atin sa araw pong ito. Amen? Naniniwala ba kayong may magandang gagawin, may mabuting gagawin ang Diyos sa araw na ito? Sinong naniniwala po? Lahat ng iyong pinaniniwalaan mangyayari sa buhay mo. Amen? Magagawa yan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang napakaganda na tanawin po natin. Ito po kasi yung buhay ng mga unang Kristiyano noon, nung matapos po na kung saan ay ipinangako ng Panginoong Hesus nung araw ng Pentecost, na ang banal na Espiritu ay pagkakaloob niya sa lahat ng nananalig po sa Kanya. At ito na po ang isang bunga po na kung saan ang lahat ng pinagkalooban ng banal na Espiritu, tumanggap ng banal na Espiritu po ay silang lahat ay masayang nagsasama-sama. Amen? Masaya sila nagsasalo-salo nung sandali na yan sa kanilang mga ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. At hanggang ngayon, nawa ito po ang nais ng Diyos na makita po sa atin. Amen? Na kung saan ang patuloy niyang natatanaw sa tuwing tayo nagsasama-sama, nagkakatipon sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo, kung saan po ay tayo tinawag ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po diyan, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at masayang magkasalo. Masaya ang kalooban ng bawat isa. Araw-araw. Araw-araw, nagkakatipon sila sa St. Joseph pag Lunes, pag Martes, pag Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pag Sabado naman, nasa Saikong sila. Linggo, sa Saikong din sila. Amen? Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung gusto mong lagi makakita na kung saan ay masayang nagsasama-sama, pumunta ka pag Sabado dito sa Saikong.
Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ang ating Panginoong Jesus, ang sabi nga po dyan ng ating Hesukristo sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kabanata po ay 10, talata po ay 21, sinabi po ng ating Hesukristo, ng oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Bago po yung talata pong ito, ang mga alagad na inutusan ng Panginoong Hesus ay dumating at nireport ng mga alagad yung kanilang ginawa na ang sabi nila, lahat po ng masamang espiritu ay lumalayas kapag inutusan namin sa pangalan mo, yung mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay ay gumagaling. At sabi ng Panginoong Jesucristo, matuwa kayo dahil matuwa kayo hindi dahil suko sa inyo ang kalaban, kundi matuwa kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. Amen. Wow, purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang Panginoong Hesus, nung sandali na yan, napuspos siya ng galak ng banal na Espiritu, sapagkat nakikita ng Panginoong Jesucristo kung paano nagaganap ang kalooban ng Diyos sa mga taong kumilala sa Kanya. Amen? Sa mga tao na nung sandali po na yan, masasabi po natin, sabi ng Panginoong Hesus, may mababang kalooban. At itong nais ng Panginoong Hesus makita po sa atin, na kung saan nagaganap sa atin ang kalooban po ng ating Diyos. Nararanasan natin ang kapangyarihan, ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus na sa kanila pong masayang pagsama-sama nung sandali pa na yan, nagsasalo-salong masaya ang kalooban, ang kanilang pagsama-sama mga kapatid ay alam po natin ito'y magandang ibinubunga. At tanawin natin kung anong ibinubunga nito ng kanilang masaya, nagsalo-salong masaya ang kalooban. Nagiging daan po iyan para na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos. Maranasan ang pagkilos ng Diyos. Na ang sabi po dyan ay maraming himala ang nagaganap. Maraming himala ang nagaganap na makikita po natin, pwede tanawin natin, maraming mga kabutihan ang natatanaw ng mga tao sa paligid na nangyayari, nagaganap sa pamamagitan ng mga mananampalataya na kung saan nagsasama-samang masaya ang kalooban. Amen? Maraming himala, nakakakilos po, at alam natin, ang tunay po na nagbibigay po sa atin ng kasiyahan, ang bawat isa ng sandali na yan, ang sabi po dyan, ay nagbibigay ng kasiyahan sa isa't isa. Amen? Sa atin, lahat tayo tinawag ng Panginoon sa dako pong ito para tayo po ay magiging kasiyahan sa isa't isa. May sinabi sa isang awitin, ang sabi sa isang awitin ay, tawag ng pagkakaisang awitin. Tayo isang katawan sa harapan ng may kapal, hinubog ng kanyang palad upang maging sarap pakinggan nun. Hindi ka hinubog ng kamay ng Diyos para magiging, hindi po ba, magbigay ng kapighatian, magdala ng suliranin sa isa't isa, kundi tayong lahat ay hinubog ng kamay ng Diyos para maging kagalakan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, kung wala ka, sabihin mo, kung wala ka, hindi sasaya buhay ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Di po ba? Hindi ba kayo nalulungkot kapag merong wala dito pag araw ng Sabado? Di ba nalulungkot kayo? Hinahanap-hanap nyo?
Kasi bakit mga kapatid, alam po natin, ang bawat isa kasi ay nakapagbibigay ng tunay na kagalakan. Bakit po? Ang sabi po, iisang espiritu ang bumubuklod sa atin. Amen? Ang espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, na kapag wala po yan sa puso ng tao, hindi mararanasan ng tao ang tunay na kagalakan. Dahil ang sabi po ni Haring Solomon, ang sabi niya, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Amen? Kaya kung wala sa atin ang paghahari ng Diyos, hindi ka matunay, hindi tunay na mararanasan mo ang tunay na kasiyahan sa buhay. Sinabi yan ni Solomon, napakayaman niya, taglay niya ang kayamanan meron sa daigdig na to, na nasabi niya wala pa siyang ginusto na hindi niya nagawa, hindi po ba? Pero ang sabi niya, ang tunay na kasiyahan, ang sabi niya, kapag ang Diyos ang naghahari sa buhay ng bawat tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po mga kapatid ay himala. Sa Ebanghelyo po ni San Juan, sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 7, ang sabi po diyan, isa lang kaluluwa ang magbalik loob sa Diyos ay nagkakaroon ng tunay na kagalakan sa langit. Amen? Nagkakaroon ng tunay na kagalakan sa langit. Ito yung magandang himala dito na nangyayari sa kanilang pagtitipon, sa kanilang masaya na ang kalooban, ay masaya ang kalooban habang sila nagtitipon. Ang sabi po dyan, ang isang himala dito na dapat natin tanawin, araw-araw sa kanilang pagtitipon, mayroong idinaragdag ang Diyos. Amen. May idinaragdag ang Panginoon na kanyang inililigtas. Purihin natin ang ating Jesucristo. Yung pagliligtas ng Panginoong Hesus ay patuloy na kung saan ay nararanasan, nakikita ng mga tao, nung sandali na yan na nagkakatipon, nagsasama-sama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nakikita nila ang pagkilos ng Panginoong Hesus para na kung saan yung mga taong kinakailangan maabot para kamtan ng kaligtasan, dinadala ng Panginoong Hesus sa kanilang pagtitipon. Dinaragdag ng Panginoon sa kanilang pagtitipon. Ito ang magandang himala na dapat natin pagsumikapan. Amen. Na patuloy sa panahon po na ito mangyari, lalo na sa ating mga pagtitipon. Amen. Dinaragdag ng Panginoon. Hindi sila binabawasan ng Panginoon. Dinaragdagan. Amen. Sabihin mo, sister, dagdagan natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Hangarin natin madagdagan, hangarin natin na kumilos po ang Panginoong Jesucristo, nang sa ganon, sa pagkilos ng Panginoong Hesus, ay hindi tayo nababawasan, kundi patuloy na nadaragdagan. Amen? At ang pagkilos na yan ng Diyos ay malayas ang makakakilos kung sa tuwing pagtitipon natin ay masaya tayong nakakasama ang isa't isa. Amen? Sa kanilang pagtitipon minsan, ang sabi po dyan, idinaragdag sa kanila yung 5,000 na sumasampalataya. Galing ano? Iba, dito may araw-araw may idinaragdag dito ang Panginoong Hesus. Tapos nung nagpapatuloy sila Pedro, ang sabi po diyan, sa kanilang pagtitipon may idinaragdag 5,000 ang mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Iba? Sabi ko, Lord, sa tuwing magmi-mission ako, sabi ko, isa lang ang aking panalangin. Sabi ko, hindi ko naman hangad makaipon ng 5,000. Isa lang ang gusto ko. Amen. Kasi sabi ni Lord, isa lang masaya na siya eh. Diba? Isa lang. Sabi ng Panginoong Hesus na yan lang ang aking dalangin na sana pag nagmi-mission ako, kahit yung isa lang na yan, ang mailapit ko kay Lord para pag uwi ko masaya siya. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung isa, ibig sabihin may nadagdag, walang nabawas. Amen. Diba? Kasi doon si Lord nalulugod kapag may nadadagdag kahit isa. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God.
Naghalo ang pitagan at takot, ang sabi po dyan sa mga mananampalataya. Nararanasan nila yung tinatawag natin sobrang paghanga sa mga nangyayari ng oras na yan, namamangha sila sa mga nangyayari ng mga sandali na yan, na yung mga tao ng sandali na yan, mararamdaman mo nag-uumapaw sa kanilang puso yung tunay na kasiyahan. Amen? Dahil sa mga himala na nangyayari, dahil sa mga pagkilos na kanilang nararanasan, pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa atin mga kapatid, ang sabi po dyan sa Ebanghelyo po ni San Marcos, kabanata po ay 7, ipinapahayag po dito, gusto ko pong matanaw po natin ito, talata po ay, kabanata 7, talata po ay 37, sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita pa ang pipi. Narinig niyo po? Ang sabi po dyan yung mga tao na nakakakita ng mga kabutihan pong ito, namamangha sila. Ang sabi nila, anong buti lang lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung nakikita nilang kabutihang iyon, makikita natin na mamangha sila ng oras na yan, nasisiyahan sila sa kanilang nakikita ng oras pong iyan, kung ikaw mismo ang nakaranas noon. Amen. Kung sila nga nakikita lang nilang, saya-saya na nila kung sa'yo mismo ginagawa iyan ng Panginoong Hesus, hindi ka mamamangha. Amen? Ang sabi sa aklat ng awit, kabanata po 103, pakinggan po natin ang salita po nito, sinasabi po dito, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ang ganito, si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Hallelujah, glory to God. Purihin mo kaluluwa. Kapag hindi namangha ang kaluluwa mo, amen, sa ating Panginoong Jesucristo, hindi mo magagawang sumamba sa Diyos. Amen. Hindi mo magagawang magpuri po sa Diyos. Mamamangha lang ang kaluluwa mo, mga kapatid. Yung mga tao sa paligid na nakakakitang ginawa ng Panginoong Hesus, namamangha po sila. Pero hindi nagiging dahilan para sumamba sila sa Diyos. Magagawa mo lang sambahin ang Diyos kung mismo ikaw ang nakaranas ng ginagawa ng Diyos na kabutihan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya ay banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dyan, huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Amen? Hindi mo malilimutan ang kabutihan ng Diyos kung sa'yo mismo ginawa ng Diyos. Amen. Pero kapag hindi mo yan naranasan, ang ginawa ng Diyos, ang kabutihan po ng Diyos, hindi mo magagawa ng sandali na yan, mga kapatid. Ang sabi po, purihin mo ang Diyos, huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang kabutihan. Ano yung kabutihan na nais ipakita dito na may akda ng awit na ito? Sa aklat ng awit, ito po yung kabutihan na sinasabi niya. Ang lahat kong kasalanay, siya'y nagpapatawad. Ang sabi po, ang Diyos ay malakas upang iligtas ka. Sa'y hindi bingi at ang dalangin mo'y naririnig niya. Ngunit ang sala mo, ang siyang dahilan, kaya hindi marinig ng Diyos ang iyong dalangin. Pinakikinggan ba ng Diyos ang dalangin ninyo? Sino po dito pinakikinggan ng Diyos ang kanyang dalangin? Isa lang ang ibig sabihin niyan, dahil pinatawad ka niya sa iyong kasalanan. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kaya malayang dumadaloy sa atin ang pagpapala po ng Diyos dahil pinatawad tayo sa ating kasalanan. Kaya itong sinasabi po ng aklat ng awit, kaluluwa, purihin mo ang Diyos dahil sa kabutihan niyang ginawang ito sa buhay mo. Hallelujah! Pangalawa, ang sabi niya,
anumang aking sakit, ginagamot niya lahat. Amen. Sabi ng mga tao, kamangha-manghang ginagawa ni Kristo. Anong buti ng kanyang ginawang lahat? Gumagaling ang lahat ng may sakit na dadalhin po sa kanya. Amen? Kung sa iyo ito ginawa ng Diyos, aywan ko lang kung tatamarin ka magpuri sa Diyos. Amen. Kung naranasan mo yung kabutihan kung ito, mismo ikaw ang mamamangha sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Minsan sa hindi ko makalimutan, alam naman natin sa ating lumang buhay, meron tayong mga karanasan. Minsan napaaway ang tropa ni Brother Edgar na hindi niya alam sa inuman. Sa isang warehouse. Inuman. Na ako po ay nasa CR. Paglabas ko ay wala na yung mga kasama ko, kaya pala naghabulan na sa labas. Ang problema, nagtakbuhan sila, ako ang naiwan. Na may away pa lang nangyari. Ako ang kinuyog. Ako ang naiwan. Ako ang kinuyog ng mga kalaban. Totoo po yan. Hindi ko na akalain nung oras na yan, mabubuhay pa ako. Pero may isang taong dumapa sa akin. Hinawakan ako, hinawi yung mga taong iyon, dinapan ako at isa lang sigaw niya. Akin ito, huwag niyong galawin. Hindi ko kilala, hindi niya ako kilala. Pero, ngayon ko naiisip, andi dito sa gawain, ngayon ko naisip, kung wala yun, wala ako dito. Yan sabi ko, grabing kabutihan ng Diyos. Grabing kabutihan ng Panginoong Jesus. Na kung wala po yung tulong na iyon, yung sandali pong iyon, sabi ko saan kaya si Brother Edgar ngayon. Pero ito po, ang sabi nga po, minsan hindi man natin hinihingi ang tulong ng Diyos, pero dumarating sa oras, kapatid, na kailangan po natin ito. Dahil ganun kabuti na ang sabi po dyan, sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig at habag ng Diyos. Sino po naranasan ang habag ng Diyos sa buhay niya? Glory to God. Huwag ka magsawang sambahin ang ating Panginoong Kristo. Turuan mo ang kaluluwa mo na laging humanga sa kabutihan, sa kagandahan, sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yan, sabi po dyan, dahil sa kanilang nararanasan ito mga himala, kabutihan na kanilang nararanasan sa ating Diyos, nung sandali na yan, naghahalong pitagan, hindi maumpat-ampat ng oras na yan, ang nararapat na pagsambang gawin nila sa ating Panginoong Jesucristo. Ang puso nila napupuno ng kasiyahan. Amen. Ng tunay na saya. Hallelujah. Maraming problema pero wala kang dapat ikalungkot. Amen. Amen. May Diyos na tapat na kailanman hindi tayo pinababayaan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo at nagkahalong takot. Takot, ang sabi po dyan, yung mga tao na dyan, dahil sa mga kamangha-manghang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, nararanasan sa buhay ng mga mananampalataya nung panahon na yan, ang mga tao po ay nagkakaranas ng takot. Takot, naghahari sa puso nila ang takot. Kayo po ba'y nakaranas ng matakot? Ano ang inyong kinakatakutan? Maraming natatakot kasi ang kinakatakutan ng iba, tatanda na siya. Yan. Minsan, yung pagtanda, kinakatakutan ng iba po yan. Di po ba? Kaya kahit matanda na minsan yung tao, pipilitin pa na kung saan ay magiging bata ang tingin niya. Amen? Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Pero isipin nyo na lang. Halimbawa ay nasa 70 ka na,
Di po ba? Pero gusto mo magiging bata ka na ang tingin sa'yo ay 30. Di po ba? Ito lang masasabi ko po. Ikaw yung 30 nga, hindi siya masaya eh. Ikaw pa kaya na kung saan ay nagpapanggap lang? Naunawaan niyo po? Kung yung mga 30 nga, minsan may mga problema, nakakaranas ng kalungkutan, di po ba? Ikaw pa kaya na nagkukunwaring 30 lang? Ang magsasabi mo masaya ka? Di ba? Tanggapin natin yung katotohanan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na anumang kalalagayan sa buhay, dapat tayo magsaya dahil merong Diyos na kung saan nagpapala ng buhay po natin. Naririyan na handa lagi, kailanman hindi tayo iniiwan. Di po ba? Takot. Alam niyo po, masarap minsan matakot. Nakarinig na ba kayo ng mga tao na kung saan ay nung maranasan, makatagpo ang Panginoong Hesus, nagkakaroon ng takot na manatili sa kanyang kalalagayan bilang makasalanan? Na anong araw makikilabutan ka, mamamangha ka na minsan sa isang gawain ng Panginoong Hesus, makikita mo yung mga taong gumugulong na ang tanging isinisigaw, iniiyak, Lord, patawad. Totoo po yan. Na minsan habang umiiyak, sumisigaw, na tila baga naranasan ang kagandahan, kabutihan po ng Diyos at nakikita yung kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos na hindi karapat-dapat. Amen? Na para bagang sandali po na yan, nagkakaroon siya ng takot na kung saan ay hindi siya karapat-dapat sa kabutihan na ipinapakita po ng Diyos. Kaya makikita yung mga tao po na yan minsan, pinupukaw ng kabutihan ng Diyos yung kanilang puso. Si Pedro, alam po natin, si Pedro po nung pagpalain ng Diyos, si Pedro maraming huling isda. Nung maraming huling isda si Pedro, anong sinabi ni Pedro nung oras na yan, nung humarap siya sa Panginoon? Sabi niya, lumayo kayo sa akin, ako'y makasalanan. Amen? Ako'y makasalanan. Yung kabutihang ginawa ng Diyos kay Pedro, pumukaw sa kanyang puso para kilanlin ang kanyang pagkukulang sa harapan ng Diyos. Hindi siya nagmalaki. Amen? Na para bagang sinasabi ni Pedro, Lord, napakabuti mo pero hindi ako karapat dapat dito. Maliban na kung saan, alisin ko yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin mo sa buhay ko. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Diba, minsan may mga taong sumisigaw, Lord, patawarin mo ako, hindi ko na uulitin ito, Lord. Hindi ko na sasaktan asawa ko, hindi na ako magtataksil sa asawa ko, hindi ko na, Lord, sasaktan ang magulang ko. Lahat ng kung saan kasamaan, minsan maririnig mo, isinisigaw ng tao na kung saan nagsisisi sa harapan ng Diyos. Amen? Na banal na pagkatakot. Pagkatakot na kung saan, nung sandali na yan, nag-uudyok sa tao para na kung saan talikuran ang lahat ng maaring kinakailangan talikuran sa buhay niya para lang ng sandali na yan maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na minsan yan ang tunay na himala. Yan ang tunay na himala na sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa po ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng kabutihang ipinaparana sa atin ng Diyos, may mga tao na kung saan natututong lumapit sa Diyos at talikuran ang kanilang nagawang kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ito ang tunay na himala na kung saan, sabi nga po, araw-araw may taong nagsisisi, may taong tumatalikod sa kasalanan at naidaragdag, mga kapatid, sa mga samahan ng mga mananampalataya, sa mga iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pangarapin po natin yan. Pangarapin po natin yan sa tuwing tayo nagkakatipon. Yung kabutihan na yan ng Diyos ay maranasan ang pagkilos ng Diyos sa tuwing tayo nagkakatipon. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa ating binasa, diyan po natin makikita na ang kabutihan ay naghahari sa puso ng mga mananampalataya nung panahon pong iyan. Pakinggan po natin yung salita na to.
at sama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang ipinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Pagpapahalaga sa bawat isa. Amen. Ang matatanaw natin dito sa kanilang pagsasama-sama, kaya masaya ang kalooban ng bawat isa, ay kung paano nila pinahahalagahan ang isa't isa. Na pag sinabing pinahahalagahan, kung paano nila inaabot ang bawat isa. Hindi na iba ang bawat isa sa kanila. Amen. Kapag hindi na iba ang bawat isa po sa atin, magagawa natin iyan abutin. Kapag ang tao na aabot mo, nararamdaman mo kung anong lungkot mayroon siya. Nararamdaman mo kung anong bigat nararanasan niya. Nararamdaman mo kung anong sakit mayroon siya na nararanasan. Kapag naaabot natin, ito sila. Ito yung kanilang samahan. Amen? Kaya masaya ang kalooban ng bawat isa kasi naaabot nila ang bawat isa. May sinasabi tayong, alam naman natin iyan, sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Amen? Ang sarap nung yan nabubuhay sa kanila nung panahong iyan. Nabubuhay sa kanila bilang mga mananampalataya. Yung sakit ng kalingkingan, damdam ng bawat isa. Kaya naaabot nila yung bawat isa, nararamdaman nila yung bawat isa. Amen? Kapag nararamdaman ka ng kapwa mo, di ba? Ang sarap naman minsan kapag naramdaman ka at minsan ay inaabot ka, di ba? Ang saya sa kalooban, nakakagaan sa kalooban, di po ba? Kanina, sa Ebanghelyo, kayamanan ang pinag-usapan. At yung kayamanan ay kung paano mapapasayo. Amen? Kung paano mapapasayo. Sabi doon kanina, nung makakita siya ng kayamanan, ay ipinagbili niya yung kanyang mga ari-arian para lang mabili yung kayamanan pong iyon. Di po ba? Kayamanan. Sino ang kayamanan para kay Kristo? Sino ang kayamanan para sa Kanya? Tayo. Tayo ang kayamanan para sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sinasabi kanina ni Father, ang sabi niya, meron ka minsan kinakailangan mawala sa'yo para lang sa kayamanang iyan. Amen? Para lang alang-alang sa kayamanan na gusto mong makamtan sa buhay mo. Ang Panginoong Jesucristo ay tayo ang kanyang kayamanan. At bilang kayamanan, ang ating Panginoong Hesus, hindi bali may mawala sa Kanya, wag lang ikaw. Wag lang ikaw. Amen? Anong nawala sa Panginoong Hesus? Hindi baling iwan niya yung langit. Hindi baling iwan niya yung ganda ng langit. Makuha ka lang ni Kristo. Amen? Kita niyo po yun? Minsan sasabihin natin, ano kayong kagandahan meron sa langit? Pero kung anumang ganda meron sa langit, mga kapatid, nagawa ng Panginoong Hesus iwan yon dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat na gusto niyang makamtan, makasama ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Kung nagawa niyang iwan yung ganda ng langit, alang-alang sa iyo, pagdududahan mo pa ba ang pagmamahal ng Diyos? Pagdududahan mo pa ba yung magagawa ng Diyos na kabutihan para sa atin? Hindi niya gagawin iwan yan kung alam niya, mga kapatid, hindi niya kayang ibigay sa iyo kung anong higit na makakabuti para sa iyo. Amen?
Nagawa yan ng Panginoong Hesus. Pangalawa po, payag siya, naiwan yung ganda ng langit para yung isang kayamanan kagaya mo, mahawakan, makamta ng Panginoong Hesus. Masaya ka ba? Masaya ka ba na ang isang katulad mo ay ngayon, pagmamay-ari ng Panginoong Jesucristo? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Sabi po, ang pinantubo sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi naman mga bagay na nasisira, tulad ng ginto, pilak, kundi ang pinantubo sa atin ng Panginoong Jesucristo, mismo yung buhay niya. Amen? Mismo yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Gaano ka kahalaga sa Panginoong Hesus na para sa ating Panginoong Jesucristo, hindi bali mawalan siya ng buhay. Basta ang mahalaga, ang isang katulad mo, isang araw, makasama niya sa kanyang kaharian. Madala niya sa kanyang kaharian. Kaya sabi nga, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Paano mo mapapatunayan na ang Diyos ay panig sa atin? Ang sabi po dyan, kung hindi niya ipinagkait sa atin ang bugtong niyang anak at hindi rin ipinagkait ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, palatandaan iyan na tayo'y nasa panig ng Diyos. Kapanig natin ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko po kanina, dapat naaabot natin yung isa't isa. Amen? Nararamdaman mo yung kanyang bigat, lungkot, sakit na nararamdaman para sa Panginoong Jesucristo. Dito po sa Ebanghelyo o sa binasa natin sa aklat na mga gawa, kung si Kristo po ay iniwan niya yung langit, alang-alang sa'yo, ibinigay niya ang buhay niya alang-alang sa'yo. Dito sa mga mananampalataya dito, ang sabi po, ipinagbibili nila ang kanilang ari-arian at ipinamamahagi ayon sa mga pangangailangan. Para sa kanila, ang kayamanan para sa kanila, hindi bali mawala yung kayamanan meron sila, basta para lang sa kanila ay makagawa sila ng mabuti. Dahil yun ang kayamanan para sa kanila, yung makagawa ng mabuti. Kaya okay lang, ibenta yung dapat ibenta, ipagbili yung dapat ipagbili, dahil hindi naman talaga yan ang kayamanan para sa kanila, kundi ang kayamanan para sa amin, magawa namin yung mabuti sa isa't isa. Okay lang sa kanila mawala yung mga bagay na yon. Bakit po? Kasi para sa kanila, ang tunay na kayamanan ay ikaw. Ang tunay na kayamanan, yung isa't isa. Amen. Na ang sabi po dyan, ipinagbibili nila, ang sabi nga po, ipinagbibili nila iyan at ipinamimigay ayon sa pangangailangan. Ibig sabihin, kung may nangangailangan ng tulong, handa silang ipagbili ko ano meron sila, matulungan lang ang bawat isa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi po dyan sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3, talata po ay 8, ang sabi po dyan, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang. Amen? Kundi umibig kayo sa pamamagitan ng paggawa. Amen? Sa pamamagitan ng paggawa. Kaya ang sabi po ni San Pablo, ang sabi ni Santiago, ang sabi po dyan, kung mayroon pong pupunta sa inyo na taong pulubi at sasabihin mo sa taong pulubi na yan, walang damit, walang pagkain, nalalapit sa iyo at sasabihin mo sa kanya, humayo ka at pagpalain ka ng Diyos. Ang sabi ni Santiago, may mabuti bang naidulot sa kanya iyon? Narinig niyo po? May mabuti bang naidulot sa kanya yung salitang God bless you? Mayroon? Meron po. Sabi ni Santiago, sabi niya, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Makakain niya ba yung God bless you? Sa oras na nagugutom siya? Sa oras na giniginaw siya at walang damit? May ibsan ba ng God bless you yung ginaw na nararanasan niya?
Amen? Kaya ito ay sinasabuhay ng mga mananampalataya dito sa aklat ng gawa. Isinasabuhay nila kapag nakita nila ang kanilang mga kapwa nung oras na yan, mga kapatid, ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya na may ganitong pangangailangan, hindi sila nag-aatubli kung kinakailangan ipagbili ito para lang matugunan yung kanyang pangangailangan, para lang mapunuan ng oras na yan ang kanyang pangangailangan, matulungan siya, ginagawa nila. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na puri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Amen. Hindi naman sinasabi ni Lord na kung saan ay yung inyong lahat ng ari-arian ipamigay nyo, kundi ang ibig ipakita po dito mga kapatid, nung sandali na yan, hindi sila nag-aatubiling tumulong oras na kung saan alam naman nila may maitutulong sila. Amen. Kaya kapag lahat nagtutulungan, nagiging masaya. Masaya yung tumutulong, masaya rin yung natutulungan. Amen? Kaya sabi sa aklat sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung kayo ngayon nananagana, kayo ang tumulong. Dumating man ang panahon, kayo nangangailangan at sila po ay nananagana, sila din ang tutulong sa inyo. Kaya nagaganap yung salita na ang sabi po, ang nag-ipon ng labis, hindi naman sumobra. Ang nag-ipon ng kaunti, hindi naman kumulang. Bakit? Kasi nagpupunuan sa oras ng may pangangailangan ang bawat isa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang sabi niya, kaya pasaganain ng Diyos na higit pa sa inyong pangangailangan para may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Amen? Para may magamit kayo sa pagkakawang gawa ng sa pamamagitan ng ating samahan, mga kapatid. Ang sabi po dyan, ang mga tao nung oras na yan ay nalulugod sa kanila. Amen? Nalulugod sa kanila. Bakit nalulugod sa kanila yung mga tao ng oras na yan? Kasi nakikita kung paano ang tunay na mga nananampalataya ay nabubuhay sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang lahat ay napupunuan. At habang napupunuan ang bawat isa, lahat ay masayang nagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Walang sagabal sa kanilang pagpupuri sa Diyos. Bakit po? Napupuno ang puso nila ng pagkamangha. Isang pagkamangha na mamangha sila. Bakit nila nagagawa yung ganong kabutihan na mamangha sila? Marami po sa atin, mga kapatid, alam po natin, may mga tao na masasabi po natin ay ganito po, minsan sinasabi po ng mga taong ito. Ang tunay na himala, mga kapatid, ay yung nararanasan, nagaganap at nararanasan ang kabutihan dahil sa ginagawa mo. May mga taong nagsasabi, napakabuti ng Diyos sa akin dahil sa mga ginawa nyo. Di ba himala yun? Himala yun para sa kanila. Na hindi mo naman lang kakilala, hindi mo kaano-ano, pero may ginawa kang mabuti, tapos yung ginawa mong mabuti, sasabihin po nila, napakabuti ng Diyos, himala ito ng Diyos sa buhay ko. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ang tunay na himala, mga kapatid, ay nagaganap sa pamamagitan ng walang pagsawang paggawa ng nakalulugod sa paningin ng Diyos. Ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tingnan natin ang bawat isa dito sa gawain na to. Sabi kanina ni Father po, samahan po ito ng mabuti at masama. Amen? Pero, kung samahan ito ng mabuti at masama, pwede yung mabuti mapasama. Pwede naman yung masama mapabuti. Depende. Kasi sabi ni Pablo, daigin mo lang ng mabuti ang masama. Amen? Huwag mong tingnan kung anong masama meron sa taong iyan. Tingnan mo kung ano pang mabuti mo magagawa sa taong iyan. Yan ang tunay na himala. Dahil yung mabuti po na gagawin po natin sa kanila ang magiging dahilan para po, mga kapatid, maranasan nila ang pagmamahal ng Diyos. Yan, dyan mo maririnig minsan sa mga taong yan, napakabuti ng Diyos sa akin dahil sa mga ginagawa niyong ito. Maging daan ang bawat isa ng himala na nais ng Diyos gawin sa mga taong nais niyang idagdag
sa mga taong nais niyang iligtas. Amen. Tulad ng ginagawa niya na pagdala sa atin dito sa isang lugar na alam ng Diyos, tayo'y tiyak na ligtas. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon Jesus. Kaya patuloy nating gawin, mga kapatid, patuloy tayong gumawa ng nakalulugod sa Diyos. Lalo na, minsan, lalo na dito po sa ating samahan, na kapag nakikita iyan ng mga wala pa dito, malugod sila. At nawa, maging liwanag sa kanila ang ating pagsama-sama at madala natin sila sa kaligtasan nais ng Diyos para sa kanila. Tumayo po tayong lahat. Nararanasan niyo ba ang biyaya ng Diyos sa buhay niyo? Sapat ba ang biyaya ng Diyos sa buhay niyo? Kahanga-hanga bang mga ginagawa ng Diyos sa buhay po natin? Napakarami natin dapat ipagpasalamat sa Diyos araw-araw. Hallelujah. Pakinggan natin ang awitin pong ito at habang pinakikinggan natin ang awitin po ito, alalahanin niyo ang mga kamangha-mangha at kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lukbang. Nagtya't umaramay, ang Panginoo'y tapat kailanman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailanman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailanman.
Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa tapat mong pag-ibig po sa amin. Dati kami malayo sa Diyos. Dati kami kalaban, suwail, kumakalaban sa kanyang kalooban. Pero dahil sa iyong pagmamahal, ang lahat ng aming ginawang pagsalansan, pagre-rebelde sa kalooban ng iyong amang nasa langit na siya naming amang nasa langit, minarapat mo kami, Panginoon, ngayon sa iyong banal na harapan. Ibinalik mo kami, Panginoong Hesus, sa kalinga ng tunay na at tapat na nagmamahal sa amin, ang aming amang nasa langit. Panginoong Hesus, kung wala kami sa kalinga mo, napakaraming pagsubok, suliranin, panganib mayroon sa daigdig na aming kinaroroonan. Hindi namin tiyak ang aming kaligtasan. Pero dahil sa iyong kabutihan at tapat na pag-ibig po sa amin, muli mo kaming inilagay sa kalinga ng Diyos na tapat sa amin. Sa kalinga ng Diyos na tiyak namin makakamtan ang tiyak na kaligtasan. Salamat, Panginoong Hesus. Kung sa tao kami sasandal, mabibigo kami, Panginoong Hesus. Pero kung sa iyo kami magtitiwala, sapat ang biyaya at habag mo, Diyos. Sapat, Panginoong Hesukristo. Kung noon hindi mo tiningnan ang aming mga karumihan, inialay mo ang buhay mo para sa amin. Ngayon pa kaya na tinubos ka na ng Panginoong Hesus ng kanyang banal na dugo? Ngayon pa kaya na kung saan tayo binayaran na ng Panginoong Hesukristo ng kanyang banal na dugo at nilinis ng kanyang banal na dugo, ay hahayaan niyang masira ang buhay na yan na pinaghirapan niya, pinaglaanan niya ng kanyang buhay para muling maibalik sa kanya. Hindi niya yan hahayaan na masira. Ang sabi niya, kung kayong masasama dito sa daigdig, ay natututong gumawa ng mabuti sa inyong mga anak. Higit na mabuti ang magagawa ng ating amang nasa langit. Magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Amang makapangyarihan sa lahat, narito kami sa iyong banal na harapan. Nakatayo na maraming pagkukulang. Maraming nagiging kapabayaan, O Diyos, at higit sa lahat, paulit-ulit na sumuway sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, Ama. Patawad, Ama naming nasa langit. Kung ang pagmamahal na ipinadama mo sa amin minsan ay sinusuklian po namin ng pagsuway, patawarin mo po kami. Patawad, Ama naming nasa langit. Patawad, Panginoong Hesukristo. Patawad. Minsan pa, hinihiling namin, ugasan mo kami ng banal mong dugo. Ugasan mo
kami na yung banal na dugo. Linisin mo, Lord, ang aming isipan. Ang lahat ng umiiral sa aming isipan, O Diyos, na makakasama, O Diyos, sa aming kapwa, makakasama sa amin, makakasira sa iyo, dakilang Diyos naming nasa langit, pawiin mo sa isipan namin. Linisin mo kami ng banal mong dugo, ang aming isipan, ang aming puso, Panginoong Hesus, ang aming labi, O Diyos, sa mga salita na minsan, Panginoong Hesus, nakakasira sa amin, nakakasira sa pangalan mo, nakakasira sa aming kapwa. Linisin mo, Panginoong Hesus, ang bawat isa po sa amin. Panginoong Hesukristo, dalangin po namin sa mga sandali pong ito. Kung paano mo binuklod ang mga mananampalataya noon, binubuklod mo ng pag-ibig mo, Diyos, yung kanilang ginagawang pamumuhay, ang kabutihan na itinuturo mo para sa kanila, hindi lamang nagiging salita para sa kanila, kundi kanilang isinasabuhay, Panginoong Hesukristo, ipinapadama sa isa't isa yung salita mong iyan, O Diyos, yung kabutihang ninanais na yung salita. Dalangin namin, Panginoong Hesus, tulungan mo kami na ang bawat salita mo at ang buhay na ninanais nito, Diyos, na magiging buhay namin, ang siya po naming taglayin, ang siya po naming magawa araw-araw, Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami na ang bawat isa, Panginoon, na tinawag mo sa gawain mong ito ay magawa naming pahalagahan, mahalin, Panginoong Hesukristo, ituring na kayamanan tulad ng pagturing mo sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Hinihiling ko ang iyong kamay sa mga sandali na to na muli, Panginoong Hesus, ilaan po sa amin at ipagkaloob sa bawat isa nawa ano man ang kanilang kahilingan. Walang mahirap sa iyo. Kahit malayo, Lord, kaya mong abutin kapag inilapit namin sa iyo. Kahit saan man sila naruroon, kaya mo, O Diyos, gawin ang mabuti para sa kanila kapag sila'y inilapit namin sa iyo. Kaya dinggin mo, Ama, ang dalangin ng bawat isa. Taas natin ang lahat ng ating mga kahilingan. Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay namin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan, huwag mo kaming bitawan, Panginoong Hesus, na iyong mapagpala at makapangyarihan kamay. Hingin niyo sa Panginoon, ang nais niyo pong hilingin sa Kanya, ibulong niyo po sa Kanya ngayon. Panandalian tayong manahimik, iparating niyo sa Lord, nakikinig siya sa bawat isa sa atin. Pagpalain kayo ng Diyos ng magandang kalusugan at kalakasan at punuin ng Diyos ng mabubuting bagay ang inyong buhay at ang inyong mga mahal sa buhay. Ang liwanag na taglay ng Panginoong Hesus, ang liwanag na patuloy, maging tanglaw ng buhay ng bawat isa sa atin habang tayo naririto at malayo sa ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus at patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng inyong gagawin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son,
Manatili po tayong nakatayo at sama-sama nating dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinamang taong ako'y kilkilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, wag mo muna tayong umuwi kasi magpipicture taking tayo, mag-greetings kay Brother Mike.